Good evening sa inyo mga kalapatids. Araw ng Sabado, sampahan na naman tayo kaya kukunin natin yung dalawang ibon natin na nandito sa loob ng ating flyers loft. Yung pa rin mga kalapatids, ito si second class tsaka itong ating ibon na grizzle. Naka-ready na dito yung ating training box. So kunin na natin itong mga kalapatids. Okay, nandito na yung ating mga alaga. Nag-aaway-aaway pa sila. At dadaling ko na to agad dun sa sampahan. At bukas mga kalapatids, abangan, walang mawawala. Kita-kita tayo mga kalapatids. 728 Conception, Tarlac, 1, 2, 3, release! Ayan po mga ibon po natin. Good morning, good morning, good morning po mga idol. Pagikabog, 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 pagikabog. Ayan po. Ayan, tira, kabog, kabog. Ayos, ayos. Napakarami o. Yan, yan. Araw ng linggo, abangan na naman tayo mga kalapatids. Good morning sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating tambayan, Chocobulok TV. Sa videong ito, tingnan natin yung magiging performance ng ating dalawang ibon na isinampa kagabi. Concepcion, Tarlac. Nasa 82 kilometers air distance ang layo mula dito sa ating flyers loft. Kanina dun sa release area nakita natin kakapal ng ulap at natatakpan yung sigat ng araw. At since training yan, marami pang mga bagitong ibon, kaya nahirapan yung mga ibon, especially young birds. Paikot-ikot lang dun sa release area. Na-release yung sa atin, BBC Manila, 7:28 ng umaga. Hinintay pa kasing lumayo yung mga naunang pinakawalan. Pagka young bird kasi medyo mahina pa ang navigational skills niyan, hindi pa well developed. Nagsisimula pa lang silang i-develop yung iba't iba nilang mechanism sa pag na-navigate o pagtunton ng daan papauwi sa kanilang kanya-kanyang tirahan. At eto na, tumunog na mga kalapatids yung grinder ng barracks dito ng mga manggagawa. Ayan, yari na naman tayo nito. So pasensya na kayo, medyo magiging maingay ang episode natin ito, pero tutok lang kayo mga kalapatids. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo, hit nyo ng notification bell para updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. Yung maaga-aga pa, ang bilis na tinatakbo ng ating mga alaga ngayon ay nasa 1,300 plus pa. Okay, so may oras pa tayo para mag-prepare. Alisin ko na to, baka mamaya maabutan pa ng mga ibon natin itong leftover na tubig. And then konting linis tayo mga kalapatids, pasintabi sa mga kumakain. Tignan natin yung kanilang mga dumi. Okay, ayan. So mukhang okay naman. So mga kalapatids, patukan na tayo kasi mamaya pag dumating yung mga barakong siga, hindi na makakatuka tong mga ibon nating ito. Okay, so nasa 1-2 yung bilis na nililipad ng ating mga alaga. At habang tumutuka yung ating mga alaga dito, pe-prepare ko na yung mga pansalubong sa ating mga alaga, and then konting-konting linis dito sa paligid ng ating flyers loft para maliwalas. Samahan nyo pa ako. Mga kalapatids, nandyan na. Late ako makapag-video, nagsiset up pa lang ako dito ng ano. Ayan, pumasok na mga kalapatids yung ating ibon na first dropper. Nasaan na yun? Ayun. Ayan, yung ating pang summer. Time check mga kalapatids, 8:38. Oy. Ayan, mamaya ka na. Walang jo, late na naman tayo. Munti ka nang uminom yung ating ibon ng leftover na tubig. Bibigay natin dapat dito ay electrolytes. Nagsiset up pa kasi ako ng ng camera mga kalapatids. So mabilis tong ibon natin na to. Nakikita ko yung lipad niya sa ibon natin noon na 6 overall champion, yung kapatid niya, si Angel. So sana magtuloy-tuloy ito mga kalapatids. Tignan natin sa mga susunod. So iwan ko muna dito yung camera para pagkasakaling dumating yung ating ibon na si second class ay makikita natin dito. Yan, naku, mukhang may dumating na mga kalapatids. May lumapag sa bubong. Ayan na. Oh, di ba? Sabi ko sa inyo eh. Andiyan na si second class mga kalapatids. Time check tayo. Sige, pasok ka muna. Pasok. Against the light yung ating setup. Walang jo. Ayan. Pasok.
Yun. Nahaharangan pa nung isang ibon natin dito sa ano. Yun, pumasok na mga kalapatid. Time check. Oh, 8:40. 2 minuto lang yung pagitan nila mga kalapatids. So ipopost natin dyan yung speed nila. At mukhang bumibili sila mga kalapatids. Mukhang umuubra sa kanila yung ginagawa nating eksperimento sa adjustment sa binibigay natin patuka. Pero tignan natin kasi ang mahalaga yung consistency. Baka mamaya nakakatsamba lang yung ating mga mahihinang nilalang na ito. Alright, so magmamadali na ako. Ayusin ko yung mga dapat ayusin. Samahan nyo pa ako. Ito mga pauwian natin na to mga kalapatids ay minomonitor natin sa tuwing dumarating sila. And so far, kapag dumarating yung ating mga ibon na ito ay wala silang bahid ng pagkahingal o yung panting o yung alam nyo yun, yung ngal-ngal. Ayan, nag-aaway pa nga. Oh. Ibig sabihin may lakas pa. Ibig sabihin lang yan mga kalapatids ay kayang-kaya pa ng kanilang pangangatawan, ng kanilang stamina yung ganong klaseng liparan. So ibig sabihin hindi tayo nahuhuli sa ginagawa nating paghahanda sa kanila. Kasi kapag ang ibon natin hirap na hirap umuwi, pag uwi ay durog at hinihingal, ngal-ngal. Ang interpretasyon ko doon mga kalapatids ay behind yung ating ibon. Hirap siyang makasabay sa facing ng training. Pero since eto mga kalapatids, yung ating mga alaga walang hingal at may lakas pa, nag-aaway pa nga, magandang senyales yan mga kalapatids. Ibig sabihin ahead pa rin yung ating mga alaga sa distansya ng liparan. Parang wala lang sa kanila yung nililipad nila mga kalapatids. Kayang-kaya nilang makasabay sa facing ng paglayo ng distansya sa ginagawang training sa trap o sa club. Alright, araw ng linggo, i-spoiled natin sila. Ibibigay natin lahat ng mga gusto nilang butil. Kaya samahan nyo pa ako. Electrolytes mga kalapatids. Ayun, uhaw na to. Kita nyo yung tubig oh. Saglit lang. Talagang hindi na makapag-intay itong ibon natin na to oh. Tapos na natin to. Ito mga kalapatids. Yan. Oh, ayan, uminom na. Yung dalawang pinalipad natin oh. Maaway pa. Uminom pa na. Tapos na nga yung isa eh. Ikaw naman. Habuli mo pa eh. Buti naawat natin kanina mga kalapatids. Kasi yung electrolytes bahagi yan ng recovery. Kapag plain water yung ininom ng ating mga ibon, medyo kulang yung pundasyon ng ating pag-recover sa kanila. So tuloy natin yung pagpapatuka. Yan. Yan na. Lahat ng uri ng buto nandyan na. So replenish tayo ngayon mga kalapatids. Lahat ng mga nawala nilang lakas sa buong linggo, yung mga dineprive natin sa kanila, lalo na yung protein. Ayan, nagbabawas kasi tayo ng protein. So ngayon nila ibabalik sa kanilang katawan yan. And then sa mga susunod na araw, weekdays, balik ulit tayo sa diet. Tingnan nyo, namimili to. Namimili siya kasi yung mga dinideprive natin sa kanya ay ngayon niya natutuka mga kalapatids. Alright, so yan yung naging resulta ng ating abangan ngayon mga kalapatids. So far, iyang sila dun sa ginagawa nating adjustment. Sana magtuloy-tuloy yung magandang performance nila at dun magkakaalaman yan kapag malayo ng liparan. So ang goal natin ngayon, paabutin sila sa derby. At kung aabot sa derby, sila yung ating may entry. Alright, so maraming salamat sa inyo mga kalapatid sa inyong pagtutok, pakikitambay at pakikiabang dito sa ating munting tambayan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo, hit nyo na notification bell para updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. Mag-like, comment, share kung nagustuhan nyo ang video. Suportahan ang ating Facebook page sa pamamagitan ng pag-follow para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, nakapupulutan ng ideya at kaalaman. Tutok lang kayo mga kalapatid sa mga susunod pa natin gagawin. Hanggang sa muli, peace out.